Idineklarang sufficient informed ng House Committee on Justice ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Isilantabi naman ang unang reklamo dahil sa pagtatalo kung labag ito sa one-year bar rule, habang binawi ng mga complainant ang ikalawang reklamo. May kumwestiyon naman sa pagiging patas ng mga kongresista dahil sa alegasyong ilan sa kanila ay nakatanggap umano ng male-maletang pera. Nakatutok live si Tina Pangiliban Perez. Tina. Mel, Emil, Vicky, sinimula na kanina ng House Committee on Justice ang deliberasyon sa mga inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabuuang 4 na reklamo, 2 lang po ang uusan. This Cabrera impeachment complaint, sufficient informed, so ruled. Walang kumontra sa mga miyembro ng House Justice Committee sa pagdeklarang sufficient informed ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ikatlong reklamo ay ang inihain ng mga pari, madre at grupo ng mga abogado noong February 9 at inendorso ni ML Party List Representative Laila De Lima. Habang ang ikaapat na reklamo naman ay ang inihain ng isang attorney Nathaniel G. Cabrera noong February 18 at inendorso ni House Committee on Human Rights Chair Benny Abante Jr. at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Ang grounds for impeachment na isinusulong nila laban sa bise, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Nakabase ito sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at Department of Education noong 2023. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Pagkontrata sa isang gunman para umano ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang SALN at pagsusulong ng political destabilization at sedition. The chair set aside the first impeachment complaint. Pero ang unang impeachment complaint na inihain ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc na isang tabi. Kasunod ito ng pagtatalo sa komite kung labag sa one-year bar rule dahil inihain ang unang reklamo noong February 2. Taliwas ito sa nakasaad sa July 2025 decision ng Korte Suprema na wala dapat bagong reklamo bago ang February 6. The Supreme Court in its decision noong July 25 to 2025 clearly said that no new impeachment complaints, if any, may only be commenced no earlier than February 6 of 2026. Pero matapos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na nagbasura with finality sa apela noon ng Kamara, sabi ng ilang mambabatas, nagbago ang pagtutuos ng one-year bar rule dahil sa binagong kahulugan ng session days. It has elapsed either February 15 or January 30. February 2 is therefore a right, correct timing to file the decision, to file the complaint. Let me emphasize the word used by the Supreme Court. May only be commenced. No? So ang punto po natin dito ay gumagamit ng bagong lengguwahe ang Supreme Court. No? The one-year bar rule, as we established earlier, in the Constitution, speaks about initiation of impeachment proceedings. Yun po ang pinagbabawal. Hindi po kasalanan ng mga complainants na they relied on the latest redefinition, reinterpretation by the Supreme Court. We followed what is under the rules of the House. But the House is not the problem. It is the other department. When the impeachment complaint was forwarded to the Senate, it was used. That's why we are trying to be careful. Ang ikalawa namang impeachment complaint na inihain ng ilang civil society groups at inendorso rin ni De Lima at ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, binawi ng mga complainant. Yan daw ay para suportahan na lang ang third impeachment complaint nang sa gayon ay mapabilis ang proseso.
tinanggap at inoprubahan ito ng komite. Sa simula ng deliberasyon ay sinagot ni Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro ang mga punang nakakapagod na ang impeachment, lalo't ikalawang proceeding na ito laban sa bise at kababasura lang ng naunang laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Some have asked, are we not tired of impeachment? But the answer, my dear colleagues, is simple. The Constitution does not get tired. The rule of law does not get tired. Accountability does not get tired. There is no option to ignore these complaints. Kunestyon naman ng isang kongresista ang kakayahan ng mga kongresistang magdesisyon ng patas dahil sa alegasyong ilan sa kanila ay nakatanggap na mga maleta ng pera. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. The speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. I think his speech is out of order. Matapos sitahin ng chairperson ng komite si Suntay na walang kinalaman sa diskusyon ng kanyang pahayag, nagdesisyon ng komiteng burahin sa records ang mga komento nito. Si House Speaker Faustino D. III naman, tiniyak na hindi magiging trial by publicity ang deliberasyon ng Committee on Justice. Hindi raw niya iimpluwensyahan ng komite at sisiguruhin niyang uusad ang proseso ng naaayon sa batas at bukas sa lahat. Ipagpapatuloy ang deliberasyon ng House Committee on Justice 10 a.m. bukas para pag-usapan naman ang sufficiency in substance ng mga reklamo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Kaugnay sa pagdeklarang sufficient in form ng ikatlo at ikaapat na impeachment complaints, hindi raw muna magkokomento ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Patuloy rin anilang imomonitor ang mga pagdinig at magbibigay lamang ng pahayag kung kinakailangan. Bukod sa isang Pinay na namatay sa Israel, may tinamaan ding Pinay at nasugatan sa Kuwait sa gitna ng mga pag-atake ng Iran. Daan-daan na ring Pilipino sa Middle East ang gusto nang umuwi sa Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tuloy ang palitan ng airstrike sa Middle East na nagsimula nitong weekend. Sa Iran, may pinasabog na radio tower, ospital at police station. Sa compound na ito naman umano napatay ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Hindi rin sinantok ang isang pantalan sa Abu Dhabi at isang US base sa Bahrain at sa Iraq. Habang sa Kuwait, nasugatan na isang 27 taong gulang na Pilipinong tinamaan naman ng shrapnel mula sa drone attack sa airport. Nakalabas siya sa ospital at patuloy na nagpapagaling. May 2.2 milyong Pilipinong nasa Middle East ang nalalagay sa alanganin dahil sa tensyon doon kasunod ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Hindi biro ang milyong-milyong bilang na yan, lalo kung kailangan silang sapilitang ilikas. Wala pa naman sa puntong yan, pero mahigit 100 Pilipino na sa United Arab Emirates ang humiling na mapauwi sila sa Pilipinas. Mahigit 50 naman mula sa Israel. Posibleng dumami pa yan pero dahil sarado pang airspace ang parehong bansa. Sa ngayon, nagpaalala ang gobyerno ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Middle East na umiwas sa mga lugar na may kaguluhan. Handa naman ang Defense Department na gamitin ang military assets ng bansa kung kailangan. We have already properly identified the meeting points, the transit points, the shelters from within. Kasi doon magtitipanan essentially, right? And from there, we can mobilize them to the exit points. Sa ngayon, nasa alert level 2 ang karamihan ng mga bansang apektado sa Middle East na nagbabawal pa lang sa deployment ng mga bagong hire na OFW. Sa pangkalahatan, hindi raw nakikita ng pamahalaan na direktang madadamay ang bansa sa nangyayaring kaguluhan. Sa kasalukuyan, ang gulo ay nananatili lamang sa gitnang silangan at walang inaasahang direktang banta sa ating teritoryo, maging sa mga Pilipino at dayuhang nasa bansa. Tuloy naman ang babala ni US President Donald Trump sa tinawag niyang Operation Epic Fury. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death.
Sabi ng security chief at advisor ng dating supreme leader ng Iran, hindi sila makikipagnegosasyon sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa mga airport ng Pilipinas ang epekto sa pagkaantala ng mga flight papunta at pabalik ng Middle East. Dahil pa rin yan sa tensyong dulot ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran at ganti ng huli sa iba't ibang bansa. Mula po sa NAIA, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, wala pa rin kasiguraduhan kung kailan matutuloy ang mga napurnadang biyahe ngayong araw bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Excited nang lumipad pa Qatar ang 26 anyos na tubong Davao del Norte na si Monica Salamanca para sa first time niyang trabaho roon bilang domestic helper. Laking pangihinayang niya nang malaman dito sa NAIA na kanselado ang kanyang biyahe dahil sa nagaganap na sigalot sa Middle East. Para sa family, para ma-provide yung financial dito sa Pilipinas, sa family ko, para po makaginhawa, then paggawa ng bahay. Pakatar din sana ang 34 anyos na si Jen Laurente Escalanya na mula naman ng Bacolod. Mas okay na yung nangyari na hindi pa ako nakapunta doon. Kanselado rin ang flight ng 50 anyos na si June Cordero pero nag-aalala siya sa mga kaibigang kapwa OFW sa Middle East. Nagtotrauma sila, lalo na yung may rin ako sa Bahrain, saka sa UAE. Minsan na natamaan yung may mga area doon na may natamaan, kaya trauma daw sila. Oo, siyempre sir. Ia-avail niya ang pamasahing tulong ng OWA para makabalik ng Cebu. May mga flight din papuntang Dubai at Qatar mula Clark Airport sa Pampanga. Sabi ng Civil Aviation Authority o CAAP, simula pa nitong Sabado, aabot na sa 45 flights ang apektado ng nangyayaring gulo sa Middle East. Pinakaapektado umano ang mga biyaheng papunta at galing sa Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Bahrain at Doha. Bukod sa delikadong pagdaan sa airspace ng mga bansa sa Middle East, apektado ang mismong airport sa Dubai na napuno ng usok matapos umunong tamaan ng missile. Isang concourse nito ang nagtamo ng minor damage. Isa pa naman yan sa may pinakamaraming biyahero sa buong mundo. Madalas ding sa mga airport sa Middle East ang stopover ng maraming connecting flights, halimbawa mula sa Asia papuntang Europa. Kaya ang backlog ng mga flight doon makakaapekto sa maraming bansa. Tuloy ang koordinasyon ng CAAP sa mga airline, airport at international aviation partners. As we all know, may mga bansang nagsara pansamantala ng kanilang mga airspace kaya hindi po makalipad dyan yung mga flights natin. So we are monitoring kung ano yung magiging next move nila para ma-align po natin yung magiging action po natin dyan. Payo ng CAAP sa mga pasahero, tutukan ng anunsyo o makipag-ugnayan sa kanilang mga airlines. Kasi po sila po talaga yung nakakaalam kung ano po yung magiging movement nila. I-check niyo po lagi yung announcement nila sa Facebook, sa websites nila. Ilang airline na ang nag-alok ng libreng rebooking o conversion sa travel fund. Emil, binibigyan diin ang paalala ng kinaukulan yung mga apektadong pasahero ugaliing i-check ang kanilang mga email, maging yung mga website ng mga airlines para sa mga karagdagang anunsyo. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Pasintabi po sa susunod naming balita, sinusuri ng pulisya ang mga kuha ng CCTV sa isang hotel kung saan may natagpuang naagnas na fetus. Isinilid muna ito sa styro box bago iniwan sa kisame at hinihinalang sadyang ipinalaglag ng ina. Nakatutok si Mark Salazar. Isang krimen ang sinubukang itago sa isang hotel room sa Cubao, Quezon City. Pero ika nga, lahat ng sikreto mabubunyag at lahat ng baho aalingasaw. Pasado 2:00 ng madaling araw kahapon, natagpuan ng hotel staff ang pinagmumula ng baho sa isang silid sa ikatlong palapag ng hotel. Sobrang baho na malansa po na amoy. Ganun. Pinasok po ng kasamaan ko yung CR at tagpuan niya sa kisame yung amoy na malansa. Nakita po na parang box. Hiyado po yun. Tapos nakabalot pa ng plastic. Ang laman, naaagnas na palang fetus. Hindi raw muna binuksan ng mga room boy ang nadiskubring styro box hanggang dumating ang kanilang supervisor.
Ang ginawa po namin, pinaabot po namin ng umaga hanggang sa sinabi na po ng mga kasamahan po namin dito sa loob na buksan po namin. Hindi po namin binuksan. Tumanggi munang magsalita ang supervisor ng hotel habang iniimbestigahan pa raw ang kaso. Pero nang makitang fetus ang laman ng styro, nireport daw nila ito sa barangay na siya namang tumawag sa pulisya. Bandang tanghali dumating ang QCPD Soco para iproseso ang styro box. Ayon sa QCPD, nasa 6 na buwan na sa sinapupunan ang sanggol nang ito'y pinaniniwalaan nilang sadyang inilaglag ng ina. Nire-review na ng Criminal Investigation and Detection Unit ang mga CCTV sa hotel para matuntun ang suspect. Ang krimen ng abortion at child abandonment ay tinitingnan ding issue ng kahirapan ng National Authority for Child Care o NACC. As of December 2025, 652 na abandoned children ang nasagip at nasa pangangalaga ng NACC. Ayon sa NACC, pwede namang lumapit sa kanilang ahensya kung matindi ang pinagdaraanan ng inang nagbubuntis kaysa mauwi sa pagpapalaglag o pag-abandona sa kanilang anak. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ingat sa mga mapanlinlang na online lending applications ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Mula lang nitong Enero, nakatanggap na sila ng halos 600 reklamo na ng umano'y panghaharas mula sa online pautang. Nakatutok si Oscar Oida. Magpapasko raw noon kung kailan napakaraming gastusin na timingan pang nagkasakit ang bunsong anak ni Mara. Di niya tunay na pangalan. Napakapit tuloy siya sa online lending. Wala siya masyado kasing requirements, kaya parang naengganyo ako na mag-apply. Tapos sabi naman nila hindi ka haharasin, ganon. Pero ang pangako, mabilis na napako. Sa 2,200 pesos na inutang ni Mara, nasa 1,400 pesos lang ang kanyang natanggap dahil umano sa iba't ibang fees. 45 days din ang palugit para magbayad, pero 1 linggo pa lang mula ng umutang. Hinaharas na umano siya. Pinopost sila ako sa mga kamag-anak ko, scammer, ganon. Tapos kung kani-kanino sila nagpo-post. Basta sa mga friend ko. Yung mga contact ko, yun, tinawagan nila, tapos nagte-text sila na about sa akin na sila daw po ang magbabayad pag hindi daw po akong nagbayad. Matinding trauma daw ang inabot ni Mara hanggang sa hindi na raw siya makalabas ng bahay. Opo sir, nag-iiyak ako sa bahay. Ganon. Tapos as in, na-stress ako pati yung asawa ko. Hindi na ako makapagtrabaho. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, isa lang si Mara sa maraming Pilipinong nakaranas ng harassment mula sa inutangang online lending. Mula nga nitong Enero lang, umabot na daw sa 599 na reklamo ang nakarating sa CICC. Minsan nga hindi mo na pinupuntahan yung mga applications. Hindi mo balak mangutang, magpa-pop up sa mga social media pages mo, sa mga sponsored sites. Tapos pag clinic mo na siya, nag-click ka ng amount, nangutang ka na pala. Hindi na sila nanghihingi ng mga credit card mo. Parang pag clinic mo, it authorizes you to share your Facebook details, yung mga anong details na yan. So I have to talk to the platforms as well na yung parang auto-acceptance na yan dapat mawala. Nakikipag-ugnayan na ang CICC sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng NBI at PNP para mapanagot ang mga nasa likod nito. Inilunsad din nila ang kampanyang Fast Cash, mag-ingat sa scam, para may masusumbungan ang biktima sa kanilang hotline 1326. Payo ng CICC, pansinin ang mga red flag bago mangutang. Isa na ang mga ads na kapag klinik, dadalhin sa kanilang website salip na gawin ang transaksyon sa kanilang app. When you encounter this online lending mga scams na to, pinapadala kayo doon sa mga website. So those are the two differences. Parang kasi sa mga apps, vetted na rin to ng mga app stores, ng mga platforms na yan. Magduda din daw kung pakiramdam mo, para kang minamadali. Pag hindi mo clinic to or hindi mo inutang to ngayon, mawawala to in 24 hours. May sense of urgency. Dagdag pa ng CICC, if it's too good to be true, it's not true. Batid daw ng CICC na marami sa mga online lending scams ay nakabase sa ibang bansa.
Pero may mga tao raw ito dito sa Pilipinas at yun kayang-kaya daw nilang mapanagot. Because you are part of a syndicate, syndicated estafa yan. Non-bailable yan. So, just try us. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ingat sa mga mapanlinlang na online lending applications ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Mula lang nitong Enero, nakatanggap na sila ng halos 600 reklamo na ng umano'y panghaharas mula sa online pautang. Nakatutok si Oscar Oida. Magpapasko raw noon kung kailan napakaraming gastusin na timingan pang nagkasakit ang bunsong anak ni Mara. Di niya tunay na pangalan. Napakapit tuloy siya sa online lending. Wala siya masyado kasing requirements, kaya parang naengganyo ako na mag-apply. Tapos sabi naman nila hindi ka haharasin, ganon. Pero ang pangako, mabilis na napako. Sa 2,200 pesos na inutang ni Mara, nasa 1,400 pesos lang ang kanyang natanggap. Dahil umano sa iba't ibang fees. 45 days din ang palugit para magbayad. Pero 1 linggo pa lang mula ng umutang. Hinaharas na umano siya. Pinopost sila ako sa mga kamag-anak ko, scammer, ganon. Tapos kung kani-kanino sila nagpo-post. Basta sa mga friend ko. Yung mga contact ko, yun, tinawagan nila, tapos nagte-text sila na about sa akin na sila daw po ang magbabayad pag hindi daw po akong nagbayad. Matinding trauma daw ang inabot ni Mara hanggang sa hindi na raw siya makalabas ng bahay. Opo sir, nag-iiyak ako sa bahay. Ganon. Tapos as in, na-stress ako pati yung asawa ko. Kasi hindi na ako makapagtrabaho. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, isa lang si Mara sa maraming Pilipinong nakaranas ng harassment mula sa inutangang online lending. Mula nga nitong Enero lang, umabot na daw sa 599 na reklamo ang nakarating sa CICC. Minsan nga hindi mo na pinupuntahan yung mga applications. Hindi mo balak mangutang, magpa-pop up sa mga social media pages mo, sa mga sponsored sites. Tapos pag clinic mo na siya, nag-click ka ng amount, nangutang ka na pala. Hindi na sila nanghihingi ng mga credit card mo. Parang pag clinic mo, it authorizes you to share your Facebook details, yung mga anong details na yan. So I have to talk to the platforms as well na yung parang auto-acceptance na yan, dapat mawala. Nakikipag-ugnayan na ang CICC sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng NBI at PNP para mapanagot ang mga nasa likod nito. Inilunsad din nila ang kampanyang Fast Cash, mag-ingat sa scam, para may masusumbungan ang biktima sa kanilang hotline 1326. Payo ng CICC, pansinin ang mga red flag bago mangutang. Isa na ang mga ads na kapag klinik, dadalhin sa kanilang website salip na gawin ang transaksyon sa kanilang app. When you encounter this online lending mga scams na to, pinapadala kayo doon sa mga website. So those are the two differences. Parang kasi sa mga apps, vetted na rin to ng mga app stores, ng mga platforms na yan. Magduda din daw kung pakiramdam mo, para kang minamadali. Pag hindi mo clinic to or hindi mo inutang to ngayon, mawawala to in 24 hours. May sense of urgency. Dagdag pa ng CICC, if it's too good to be true, it's not true. Batid daw ng CICC na marami sa mga online lending scams ay nakabase sa ibang bansa. Pero may mga tao raw ito dito sa Pilipinas at yun kayang-kaya daw nilang mapanagot. Because you are part of a syndicate, syndicated estafa yan. Non-bailable yan. So, just try us. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Monday, chikahan na po mga kapuso at ang maghahatid ng Buena Manong Showbiz Happenings, si Sparkle host Janina Chan. Janina! Thank you, Miss Vicky, and good evening and happy Monday mga kapuso. Tila extended ang love month dahil inireveal na nga finally ni Jillian Ward ang kanyang mystery big guy. Siya si Sparkle boxer Eman Bacosa Pacquiao na ang recent match ay pinanood ni Jill. Ano nga ba ang mga sikreto ni Eman sa kanyang panalo? Yan ang chika ni Athena Imperial.
Ipinamalas ni Eman Bacosa Pacquiao ang bagsik ng kanyang kamao laban sa Indonesian na si Reynald Christian Kundimang nitong Sabado sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City, Bohol. Sa 4th round pa lang, nagtapos na ang laban nang pabagsakin niya ang Indonesian boxer. Kwento ni Eman, bunga ito ng ilang buwang training niya bago ang fight. Hard training po, tapos maraming sparring, tapos footwork, improve sa precision punch. Pero hindi lang sa boxing panalo si Eman. Dahil panalo rin siya sa love life. Inspired din po ako dahil sa inyong lahat at lalo na kaibigan po. Kasama kasi ang pamilya ni Eman na nood ng fight ang crush niyang si Never Say Die star Jillian Ward. Sabi ni Jillian sa kanyang online post, first time daw niyang manood ng boxing match at masaya siyang sinuportahan niya ang isang future world champ. Almost 16 million na ang views at patuloy pang pinanonood ang viral videong ito kung saan ang big guy behind Jillian, si Eman. Meron din silang entry para sa isang dance trend na kinaaaliwan din ng fans. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings!